Magandang araw po sa ating lahat. Sa araw na ito ay patuloy po nating pag-aralan ang salita ng Panginoon. Ang pamagat po ng ating pag-aralan ngayon ay pinamagatan ko pong The Truths About Mary. So ang katuruan pong ito ay mayroon po tayong tatlong bahagi na ating tatalakayin. Number 1 po, Who is Mary? Pangalawa naman po, The Truth About Mary. At pangatlo at panghuli naman po, The Truths About Mary. So, hindi na po tayo magtatagal at tatalakayin natin ang unang parte. Bakit po ba sinasabi na Truths About Real Mary? Meron po bang Mary na fake o may Mary ba na hindi fake? Pero ang masabi ko kapatid ay yes. Meron pong Mary na ginagamit ng dyablo upang dayain ang maraming tao at iligaw sa tamang landas at sa biblikal na landas. Kaya napakaganda na ating pong pakinggan mabuti ang katuruang ito. At hinihiling ko po sa bawat isa sa atin na huwag po nating kampihan anumang grupo o relihiyon o denominasyon. Ito po'y simpleng pag-aaral lamang po sa salita ng Panginoon. Tingnan natin ang unang parte. Una po, Who is Mary? Kung mababasa po natin ang Luke chapter 1 verse 30 to 35 kapatid. Sinabi ng anghel sa kanya, "Huwag kang matakot Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya ng Diyos." Verse 31, narito, ikaw ay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at ang ipangalan mo sa kanya ay Jesus. Verse 32, siya ay magiging dakila at tatawagin siyang anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ni David na kanyang ninuno. Verse 33, siya ay maghahari sa tahanan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay hindi magwawakas. Verse 34, sinabi ni Maria sa anghel, paano ito mangyayari? Yamang ako ay hindi nakakilala ng lalaki. Verse 35, sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, darating sa iyo ang banal na espiritu at ang kapangyarihan ng kataas-taasan ang lililim sa iyo. Dahil dito, ang banal na ito na yaong ipapanganak ay tatawaging anak ng Diyos. So dito po mga kapatid, hayag at tantad po sa ating binasa kapatid. Kapatid na ito po si Mary. Kapatid, kung pag-aralan po natin mabuti ang Biblia or dito sa Luke, kaparte lang po ito ng ating binasa kapatid, na ito pong si Mary, makikita natin ay isang tunay na babae, a virgin woman na nakatakdang ikasal kay Jose. Kaya nga po, mababasa po natin ang Luke 1:27, isang dalaga na ang pangalay Maria, siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Si Mary po ay isang babae na kung saan ginamit ng Diyos upang ma-fulfill ang matagal ng plano ng Diyos na redemption dahil sa kasalanan ng sanlibutan. Ngayon, mga kapatid, kung titingnan natin at kung pag-aralan natin mabuti, itong si Mary sa Bible kapatid, siya po ay talagang tunay na babae, totoong tao, katulad natin. Kung titingnan po natin ang Luke chapter 1, verse 46 to 48, basahin po natin ang nakasulat. Sa verse 46, at sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Verse 47, at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Verse 48, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, mula ngayon ang lahat ng tao'y tatawaging akong mapalad. Kung pag-aralan nating mabuti itong binasa natin kapatid sa verse 46 ng Luke 1 na ito
makikita natin ang tunay na pagkatao ni Mary, na kung saan makikita natin na sinabi niya na ang kanyang kaluluwa ay dumadakila sa kanyang Panginoon. Pag dinadakila niya ang Panginoon, ay hindi po siya Panginoon. Itong word na Panginoon ay hindi po nararapat na gamitin sa babae. Bakit ho? Ang salitang Panginoon yan ay ginagamit lamang po sa lalaki. Sabi dito sa verse 47 ng Luke chapter 1, kung titingnan natin mabuti, si Mary po ay totoong tao at may katawan, kaluluwa at espiritu at hindi siya Diyos. Bakit? Kasi ang sabi niya, ang kanyang espiritu ay nagagalak sa Diyos. Pagbasahin nating mabuti ang Biblia sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, kapatid, sapagkat iisa ang Diyos, iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, walang iba kundi si Kristo Jesus. So hayag at lantad po sa ating binasa, iisa lamang ang Diyos. Ngayon, ang nagagalak sa Diyos sa verse na ito ay walang iba kundi si Mary. Ngayon ho, hindi po pwede na si Mary ay magiging Diyos, mga kapatid, dahil siya po ay tunay na tao at ito yung malaking katunayan na si Mary ay totoong tao, sapagkat ang sabi ng Biblia sa Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So dito po, hayag kapatid, sinabi dito, lahat ay nagkasala. Ngayon kung titinan natin ang verse na ito ng Luke 1, kapatid, verse 47, sabi dito kapatid, at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Nabanggit dito ni Mary, mula sa kanyang mga bibig, ang Diyos ay kanyang tagapagligtas. Ngayon, ang tanong, bakit po ba si Mary ay totoong tao? Dahil si Mary ay mayroon ding kasalanan. At dahil sa mga kasalanan iyan, nabanggit niya mula sa kanyang mga bibig, na nangangailangan siya ng tagapagligtas. So napakalaking rason bakit si Mary ay tao o plain virgin, dahil siya po ay nangangailangan ng kaligtasan. At titingnan po natin ano ang sinasabi ng verse 48 ng Luke chapter 1, kapatid. Si Mary po, dito po basahin natin, sapagkat nilingap niya ako kanyang abang alipin, mula ngayon ang lahat ng tao'y tatawaging akong mapalad. So dito po si Mary po ay hindi sinungaling. Kung mahal po natin si Mary, gagalangin po natin ang kanyang sinabi. Sinabi po ni Mary, kapatid, na siya daw ay alipin ng Panginoon. Siya, kapatid, is a servant of God. Huwag po natin siya ilagay sa pagka-Diyos dahil hindi siya Diyos. Siya po ay tunay na babae, totoong taong katulad natin, kung saan ginamit ng Lord upang magkaroon ng fulfillment ang plan of redemption ng ating Panginoon. Kaya nakita natin ang unang parte na si Mary ay isang tunay na babae at tunay na tao, isang babaeng ginamit ng Diyos at kung saan ginamit upang mapaglingkuran ang ating tunay na Diyos. Ngayon po ay dadako naman po tayo sa pangalawang parte ng ating pag-aralan ngayon. Itong the wrong belief about Mary. Titingnan natin mabuti ang mga maling paniniwala at pananampalataya ng mga tao patungkol kay Mary. Ano-ano po ba ito? Meron pong at least may 6 na bagay. Maraming maling pananampalataya kay Mary. Pero ito po ang 6 na ating tatalakayin. Ano-ano po ba ang mga ito? Number 1 po, napakaraming tao po
ang tumatawag kang Mary na siya po ay mediator, daan, or tagapamagitan doon sa Diyos at sa mga tao. Ngayon, titingnan natin mabuti kung gaano ito kamali. Basahin natin ang 1 Timothy chapter 2 verse 5. Kapatid, tingnan natin mabuti kung sino ang binabanggit sa Biblia ang tunay na mediator sa Diyos at sa mga tao, at ilan po ba sila? Sabi po dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, sapagkat iisa ang Diyos, iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, walang iba kundi si Kristo Jesus. Ito po mga kapatid, hayag at lantad po sa binasa natin na iisa lamang ang mediator or daan or tagapamagitan patungo sa Diyos Ama at sa mga tao. Kapatid, at ang binabanggit na mediator or tagapamagitan, advocate or daan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kahit sa ang Biblia mo babasahin, kapatid, or titingnan, kapatid, wala pong ibang binabanggit, kapatid, only Jesus. Ngayon ang tanong po, ilan po ba ang mediator dito? Sabi po dito, sapagkat isa ang Diyos, isang ang tagapamagitan sa Diyos sa tao, walang iba kundi si Kristo Jesus. Ang sabi dito ay isa, at yung nag-iisang mediator na yun ay walang iba kundi si Mary. Hindi po dito nakasulat ang pangalan ni Mary, kundi ang ating Panginoong Hesus. Bakit po ba si Jesus lang? Aside sa nabasa natin, sa literal na rason mga kapatid, si Mary po ay namatay ay hindi na muling nabuhay. Pero si Jesus ay namatay ay muling nabuhay. At si Jesus ay totoong tao at totoong Diyos. Si Mary ay totoong tao lang at gawa siya ng Diyos. Kaya ang nararapat na magiging mediator, daan or tagapamagitan patungo sa Diyos Ama, kapatid, walang iba kundi si Jesus lang. Bakit po? Dahil ito po yung nakasulat sa salita ng Panginoon. Pangalawa, si Jesus po ay totoong tao at totoong Diyos. At si Jesus po ay namatay, ay nabuhay na magmuli. Kaya ito po ang katotohanan. Mali po yung pinaniniwalaan ng maraming tao na si Mary ay daan or tagapamagitan, mediator patungo sa Diyos Ama. Pangalawang wrong belief about Mary at itong tinatawag at sinasabi ng iba na si Mary daw ay sinilang na walang kasalanan. Ito po'y malaking kamalian or kasalanan, isang napakalaking blasphemy po sa harapan ng Panginoon kung titingnan natin ang Biblia, pagkat ang sabi ng Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ang sabi po, lahat ay nagkasala. Walang tao at sino man na hindi nagkakasala, mga kapatid. Kung babasahin po natin ang Psalms 51 verse 5, kapatid, nasa sinapupunan pa lang tayo, lahat po tayo ay may kasalanan na. At kung titinan po natin ang Luke 1 verse 47, kapatid, sabi po ni Maria, ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. At kung titinan po natin, kapatid, kung basahin po natin, si Mary po ay nagalak ang kanyang espiritu sa Diyos na kanyang tagapagligtas. Bakit sinabi niyang tagapagligtas? Dahil meron din po siyang kasalanan. Kung titinan natin ang Biblia at kung pag-aralan natin ang mabuti, si Mary po that time sa pista, pumunta siya sa Jerusalem, dala ang kanilang handog para sa kasalanan. Bakit? Nagdala pa siya ng handog para sa kasalanan dahil meron din po siyang kasalanan. Dahil siya ay taong katulad natin. Kaya mali po yung naririnig at pinaniniwalaan or nakikita natin ng kapatid ng ibang tao na si Mary daw ay walang kasalanan. Pangatlo naman po, kapatid, another po, si Mary daw ay nag-remain virgin hanggang sa pagpunta
niya sa heaven. Mga kapatid, hindi natin sinisiraan si Mary. Totoong virgin siya that time na nasa sinapupunan niya si Jesus. Ang sabi po ng Luke 1, kung babasahin natin mabuti ang power na kung saan si Mary po ay nagdalang tao, dinadala niya ang ating Panginoon Hesus sa kanyang sinapupunan. Ang ginamit po ng power doon ay hindi po power ng tao, kundi power po ng Holy Spirit. At kailanman, by that time si Mary ay hindi nagalaw. Pero itong katuruan at pananampalataya ng iba na si Mary ay hanggang ngayon ay virgin doon sa langit. Dapat nating malaman, kapatid, na hindi po yan ang itinuturo sa Biblia. Ito po yung biblical truth, kapatid, na si Mary ay hindi po nananatiling virgin until sa pagbalik niya sa kalangitan. Basahin po natin ang sinasabi ng Matthew 13 verse 54 to 56. Verse 54, umuwi siya sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinaguga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya, kaya't kanilang itinanong saan kumuha ng kanyang karunungan ang taong iyan. Paano siya nakakagawa ng mga himala? Verse 55, hindi ba siya ang anak ng isang karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? Verse 57, at taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae? Di ba? Saan kaya niya natutunan ang lahat ng niyan? Dito mga kapatid, kung di lamang po natin kampihan ang anumang grupo at relihiyon at pakinggan at unawain nating mabuti ang binasa natin sa Biblia, hayag na hayag po at lantad po, kapatid, na itong si Mary ay nagkaroon ng anak ng Jose. Bakit? Unang rason po sa Israel, kung ikaw ay baog, magiging curse or ikaw po ay magdadala ng curse. Ngayon, kinakailangan nilang magkaroon ng anak dahil si Jose at si Mary ay totoong mag-asawa. Kung ating pong pag-aralan, kapatid, ayaw sanang magpakasal ni Joseph kay Mary dahil nalaman niyang si Mary ay buntis at plano ni Jose na hihiwalayan sana niya si Mary. Pero by that time, kapatid, sa Mateo 1, kung ating pong pag-aralan, kung nang natulog si Jose, pinakitaan siya ng dream ng isang anghel at nagsabi sa kanya na hindi siya magtataka or mag-doubt dahil sa sinapupunan ni Mary ay gawa ng banal na espiritu. Ngayon basahin po natin ang Mateo, kapatid. Matthew 1 verse 18 to 25. Verse 18, ito ang naganap nang ipinanganak si Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Verse 19, subalit dahil sa isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong magbigay ng malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Verse 20, ngunit habang pinag-isipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon at sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Verse 21, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Verse 22, nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Verse 23, maglilihi ang isang birhin at magsisilang ng isang sanggol ng lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos.
verse 24. Nang magising si Jose at sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Verse 25. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang maisilang ito ang isang anak na lalaki. At Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Ang hindi pagsiping ni Mary at ni Jose hanggang lang sa pagkatapos may panganak si Jesus. Kaya dapat nating tandaan na si Jose at si Mary ay mag-asawa at nagkaroon ng anak. Ngayon ang tanong, ang babae pag nanganak, sabihin nating 5, ang anak niya, ang tawag po ba sa kanya ay virgin? Hindi mga kapatid, kaya dapat po nating unawain by natural. Mali po yung sinasabi na si Mary po ay nanatiling virgin until sa pagpunta sa heaven. Tandaan po natin ang Biblia ang nagsasabi na si Maria ay merong anak kang Joseph. Kaya yan po ang katotohanan na si Mary po ay hindi nananatiling virgin until pagpunta niya sa langit. At mali po yung pinaniniwalaan ng iba na si Mary po ay nanatiling virgin until going to heaven. At isa pang literal na rason, kapatid, basahin po natin kung ano po ang sinasabi ng 1 Corinthians 15:50, kapatid. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaring makabahagi sa kaharian ng Diyos at ang katawan nasisira ay hindi maaring magmana ng hindi nasisira. Kapatid, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. So dito po kapatid, ito po ating katawan nating physical, hindi po ito ang dadalhin natin doon sa langit. Mali po yung ating pinaniniwalaan. Kaya po, huwag po nating unawain na yung katawan ni Mary na dito sa lupa ay nanatiling virgin. Yan, na dinala sa langit. Hindi po nag-resurrect si Mary at wala po siyang glorified body. Kaya mali po yun ating pinaniniwalaan, kapatid, na si Mary ay nag-remain virgin. Ngayon po, sa pang-apat, kapatid, isa sa mga napakasakit at napakalaking kasalanan or kamalian patungkol po sa paniniwala at pananampalataya kay Mary. Napakaraming tao po dahil sa kakulangan ng kaalaman patungkol po sa salita ng Panginoon, naniniwala sila na si Mary daw ay the Mother of God. Mga kapatid, patawarin sana ang mga taong ito dahil hindi nila alam ang kanilang sinasabi. Pero alang-alang po sa nakakaalam na ito po yung malaking blasphemy sa harapan ng Panginoon. Bakit po? Kung titinan at pag-aralan po natin ang Biblia, ito po ang nakasulat sa 1 John chapter 5 verse 7. Basahin po natin. Tatlo ang nagpapatotoo sa langit: ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu. Ang tatlong ito isa. Sa English naman po, for there are three that bear witness in heaven: the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. So dito po sinasabi, kapatid, hayag at lantad po sa ating nakita at nabasa, kapatid, tatlo lang po ang binabanggit dito: God the Father, God the Son, kapatid, and the Holy Ghost or the Holy Spirit. Ito pong the Father, the Word, itong Word, kapatid, which is si Jesus po yan binabanggit dyan. Dahil kapag po binasa niyo po ang John chapter 1 verse 1, sabi po, kapatid, sabi po dito, nang pasimula pa'y naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Kung basahin naman po natin ang John chapter 1 verse 14. Naging tao ang salita at naninirahan sa piling natin. Sino po ba ang nagkatawang tao? Walang iba kundi si Jesus. So ibig sabihin, kapatid, the Father, the Word of God, which is Jesus, the Word, which is Jesus, and the Holy Spirit. Tatlo lang po ang binabanggit dito, kapatid. So hayag at lantad po sa ating binasa, kapatid, na tatlo lang po ang binabanggit dito: the Father, the Word,
Sino po ang Word? Kapatid, kung basahin po natin ang salita, si Jesus po ang Word and Holy Spirit. Kaya di natin nakikita ang pangalan ni Mary dito. Sa literal na rason na hindi pwedeng magiging ina ng Diyos si Mary. Dahil si Mary po ay totoong tao, kapatid. Nalikha lamang ng Diyos or created by God. Isa pong literal na rason. Dito po sa Biblia, na ipapakita ko sa inyo na si Mary ay hindi talagang magiging ina ng Diyos dahil aside sa ating mga nabasa kanina, kapatid, ay ating tinutukoy kanina, meron po bang anak na mas matanda pa sa kanyang ina? Ulitin ko po, meron po bang anak na mas matanda pa sa kanyang ina? Basahin po natin ang nakasulat sa John chapter 8 verse 58. Sumagot si Jesus, "Pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako ay ako na." Very truly, I tell you, Jesus answered, "Before Abraham was born, I am." So dito po, kapatid, hayag at lantad po sa ating binasa. Si Jesus po, mga kapatid, hindi pa naging tao si Abraham, ay nandoon na. Si Jesus ay totoong Diyos at nagiging totoong tao. Ngayon, si Mary at si Abraham, kapatid, napakaraming taon na nauna itong si Abraham kaysa kay Mary. Si Abraham na tinatawag na ang patriarka doon. Nagsimula ang kaligtasan sa kanilang lahi. Ginamit na magiging tao si Jesus. Kaya mga kapatid, hindi pwedeng tawagin si Mary the Mother of God. Dahil si Mary, ang sabi po kanina sa ating binasa sa Luke 1 verse 48, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. Mula ngayon, ang lahat ng tao'y tatawagin akong mapalad. Sabi po ni Mary, kapatid, siya po'y abang alipin ng Panginoon. Si Mary po ay lingkod lamang ng Panginoon. Ngayon, pupunta tayo sa second to the last na maling paniniwala or pananampalataya pantungkol po kay Mary. Ano po ba iyon? Number 5 po, kapatid, ito pong pag-pray kay Mary or the prayer of the Rosary. Ngayon, bakit po ba ito mali? Unang-una po, basahin po natin, kapatid, kung ano po ba ang sinasabi ng John chapter 15 verse 16. Ito po ang sabi ng ating Panginoon. Kapatid, hindi niyo ako pinili. Kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y mga magbunga at manatili ang inyong bunga, upang anuman hingin niyo sa Ama sa aking pangalan ay bibigay ko. So dito po, kapatid, hayag at lantad po sa ating binasa, kapatid. Sabi po ng Panginoon, kapatid, anumang hingin natin sa Ama sa aking pangalan. Kapatid, sabi ni Jesus, hindi niya sinabi na hingiin niyo sa Ama sa pamamagitan ni Mary at sa akin. Sinabi niya dito, hingiin niyo sa Ama sa aking pangalan. Ito po yung sabi ng John chapter 14 verse 14. Basahin natin. Kung hihingi kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. So dito po, sabi po ni Jesus, hindi niya sinabi dito na humingi kayo ng anuman doon sa Ama sa pamamagitan ni Mary. Kaya iba pong rason na hindi pwede na mag-pray kay Mary dahil ang sabi po ng John 14 verse 6, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Diyos Ama kundi sa pamamagitan ko." So sabi po ng Panginoon Jesus, si Jesus po ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Diyos Ama kundi sa pamamagitan niya. Kung basahin natin ang 1 Timothy chapter 2 verse 5, sabi po doon, kapatid, sapagkat isa ang Diyos at isa ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, walang iba kung hindi
si Kristo Jesus. For there is only one God, and the one mediator, and that mediator is Jesus Christ. Hindi po sinabi doon si Mary ang daan, kaya hindi pwedeng mag-pray tayo doon kay Mary, sapagat siya ay totoong tao at matagal na pong patay, at kailanman, kapatid, hindi makakarinig. Ngayon, kung magpipray tayo kay Mary, ay kinakausap natin siya na sabi po ng Deuteronomy 18 verse 10, mga kapatid, magkakasala po tayo. Kaya maling-mali po yan ginagawa natin, mga kapatid, patungkol po sa pagpipray kay Mary. Sabi po dito sa Deuteronomy 18 verse 10, O encantador, o na mga ahas, o nakipagsangguni sa mga masamang espiritu, o mahiko, sumasangguni sa mga patay, or nakikipag-usap sa espiritu ng mga patay. At alam niyo po ba kung sino, kapatid, ang nag-invento ng rosary? Ang nag-invento ng rosary, kapatid, mababasa ninyo sa Philippines Encyclopedia, kapatid, itong si Paul Dominic. Sino po ba si Paul Dominic? Si Paul Dominic ay isang Jewish priest ng Vatican na kung saan ang buhay hindi maganda. Makikita niyo doon kung anong taon yun na-implement doon sa Roman Church. Kaya mali po yung ginagawa natin patungkol po sa pagpipray kay Mary. So, ang pang-anim naman po, na itong si Mary daw ay umakyat sa langit na sinalubong ni Jesus. Mga kapatid, kung titingnan natin mabuti at kung basahin at pag-aralan natin ang salita ng Panginoon, makikita niyo po at mababasa niyo po sa buhat, kapatid, or gawa, kapatid. Sa chapter 1, ito po ang story. Itong si Mary ay pumunta na si Jesus sa heaven. Si Mary po ay sumama sa mga apostles. Siya po ay kasama na filled with the Holy Spirit ng time of day of Pentecost. Never nabanggit sa Bible na makikita na umakyat si Mary sa heaven na sinalubong ni Jesus. Ito po yung katotohanan kay Mary na si Jesus ay pumunta sa heaven. Sabi po dito sa Gawa, kapatid, chapter 1 verse 13 to 14. Pagdating sa bahay na kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid sa itaas. Sila ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan at si Judas na anak ni Santiago. Verse 14, lagi silang nagsama-sama upang manalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus. So dito po, kapatid, kung pag-aralan natin mabuti, si Mary po ay Holy Spirit-filled servant of God. Ito po yung mali natin pinaniniwalaan na siya po'y pinaakyat sa langit at wala daw kasalanan at sinalubong ni Jesus. Wala po yan sa Biblia. Hindi niyo po yan makikita at mababasa sa Biblia. Kaya gusto ko pong ipaalam sa lahat ng nakakarinig, kapatid, na hindi po tayo sinisiraan sa ating maling practices. Hindi po tayo pinapalipat na. Pero kayo po ang maghusga at mag-analyze. Kasi kung ang ating pong binasa ay hindi po natin sarili lamang. Ang ating pong tinuturo ay hindi gawang relihiyon lamang. Kundi ito po'y binasa natin sa banal na kasulatan. At ang sabi po ng Biblia, sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtuwid. So dito po, kapatid, hayag po, kaya po dapat natin malaman na ang tao ay walang katotohanan. Ang relihiyon ay hindi katotohanan. Ang katotohanan, ang sabi po ng John 17:17, kapatid, sanctify them by the truth.
Your word is truth. Wala na pong ibang katotohanan na dapat nating paniwalaan at tanggapin. Kapatid, only the Bible or ang salita ng Panginoon. Yan po mga kapatid, dapat po nating malaman ang mga maling katuruan. Ngayon po ay dadako naman po tayo sa pangatlong pagarti ng ating pag-aralan kapatid. Ito pong the truths about Mary. Ano po ba itong si Mary na nasa Bible? Kung ang Mary na sinasamba at pinaniniwalaan mo kapatid at nakilala mo na hindi ganito ang buhay, ang Mary na yan ay hindi po sa Bible kundi Mary ng Diablo. Ang unang katangian ng Mary sa Bible kapatid, number 1 kapatid is the real Mary ay sumunod sa salita ng Panginoon. Hindi siya ang nagpasunod ng maraming tao. Kung ang Mary na nakilala mo ngayon ay nag-uutos ng kahit wala sa Biblia, yan po ay di Mary ng Bible, kundi Mary po ng Diablo. Pangalawa naman pong katangian na Mary sa Bible, kapatid, the real Mary, kapatid, is real worship God. Ang totoong Mary ay sumasamba sa Diyos. At kung ang Mary na nakilala mo ngayon ay sinasamba at pinupurihan ng maraming tao, hindi po yan Mary ng Bible, kundi Mary po ng Diablo. Kaya sabi po ng Luke 1 verse 47, sabi po ni Mary, at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Luke 1:47, at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Real Mary po kapatid, ang kanyang kaligtasan ay nasa sa Diyos. Kung ang Mary na nakilala mo ngayon ay panalanginan ng tao, di po yan Mary ng Bible, kundi Mary ng Diablo. Pang-apat naman po, sa verse 48, sa Luke 1, sapagat nilingap niya akong kanyang abang alipin, mula ngayon ang lahat ng tao tatawagin akong mapalad. Pang-apat po kapatid, real Mary of the Bible is a servant of God. Siya po ay servant ng Panginoon. Kung ang Mary na nakilala mo ngayon, kapatid, ay siniserve ng maraming tao at nagpaserve ng maraming tao, ang Mary pong iyan ay hindi po sa Bible kundi po sa Diablo. Panglima naman po kapatid, the real Mary kapatid, kung basahin niyo po kapatid sa John chapter 2 verse 1 and 5, sabi po dito kapatid, basahin po natin verse 1 ng chapter 2 kapatid ng John. Nang ikatatlong araw, may kasalan sa Kana sa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Verse 2, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyanyahan din sa kasalan. Verse 3, naubos ang alak at sila'y kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, anak, wala na silang alak. Verse 4, sinabi ni Jesus, ipabaya na lang po ninyo ito sa aking ginang, hindi pa ito ang tamang oras. Verse 5, sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sasabihin niya sa inyo. Number 5 kapatid, ang katangian ng Mary sa Bible kapatid, siya po'y nag-encourage sa mga tao na sumunod kung ano man ang sasabihin ng ating Panginoon. Kumbaga, ang Mary na nasa Bible, nag-encourage sa mga tao na sundin ang ating Panginoong Hesus. Kung ang Mary na nakilala mo ngayon kapatid, ay sinusunod ng maraming tao at nagpasunod sa mga tao, so ang Mary pong iyan ay nasa sa Diablo. Pang-anim at panghuli po kapatid, the real Mary, kung basahin po natin ang Acts 1 verse 13 to 14 kapatid, pakisulat na lang po, the real believers and follower of the Lord Jesus Christ. Kaya ulitin ko po kapatid, ang sinabi ko kanina, kailanman ay hindi po ito paninira, kundi ito po ay naghahayag at naglalantad po sa katotohanan kung ano po ang nakasulat sa Biblia upang lahat ng tao ay maniwala sa salita ng Diyos at magkaroon ng kaligtasan at kabaguhan sa kanilang buhay. Nasa sa atin ang pagsunod at pagsuway
Kung mahal mo ang Panginoon, susundin mo ang Diyos at ang kanyang salita. Sapagkat sabi po ng John chapter 14 verse 23, Jesus replied, "Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them and we will come to them and make our home with them." Dito na lang po kapatid, I believe and I pray na kahit papaano meron po tayong natutunan. So huwag niyo pong kalimutan, paki-like, subscribe, and paki-click po yung bell button para makakatanggap po kayo ng another upload.